Uwi ka na, ma. Ikaw kailangan namin dito, ma. Magandang hapon po, Sir Angelo. Kayo po yung anak. At si Ma'am Hermelina, pinsan. Pinsan po. Nasaan po si Ma'am Marilyn? Nasa Kuwait po, sir. Kailan po niyo huling nakausap? Sabado tsaka linggo po. Itong nakarang Sabado lang? Apo. Ano po na pag-usapan niyo nakarang Sabado po? Nung Sabado po, sabi niya po, baka ngayon daw po or bukas ihatid siya sa agency. Bakit siya hatid sa agency? Kasi nga po, hindi niya na po kaya doon, sir. At bakit daw po hindi niya na kayang trabaho? Ano po yung mga sitwasyon? Kasi po, sir, ano po, puro delay po yung sahod. Tas siya po lahat gumagalaw sa bahay. Ang liluluto niya pong tao, 17 katao po yung... 17? Apo. Tapos mag-isa lang siya? Apo. Oo. Ito yung sinasabi natin eh. Okay, nakalagay sa kontrata maayos, maganda, na 3 o 4 lang kanyang pagsisilbihan. Pagdating doon sa employer, wag ka. 17. Tapos mag-isa lang siya. Opo. Di ba? Tapos up and down pa yan. Siya pa maglinis, siya pa magluto, siya maglalaba. Talagang hindi kakayanin. Kung kalabaw nga, mag-give up dyan. Tao pa kaya. Mga ganong klaseng kahirap na trabaho. So, nung linggo, nakausap niyo ulit. Apo. Ano naman po sabi niya nung linggo? Pati mga kaibigan niya po, nag-update na po siya doon sa mga kaibigan niya. Ano pong sinabi? Papunta na daw po siya ng agency. Tapos nag-chat po siya sa agency na nasa baba na po siya. Pero wala po nagpunta sa office na Marilyn Makay po. 12 po ng gabi sa Pilipinas yung sinabi niya po. Pero tulog na po kami lahat nun. Nag-chat siya? Apo. At ano po sabi sa chat? Nagpapahatid na ako sa agency ko, ante, ayaw ko na dito. Sobrang pagod na ako at hindi na maganda ang pasahod. Hanggang ngayon wala pa ako sahod. 4 days na akong hindi nag-work. Sabi, ngayon daw ako ihahatid pero wala pa naman. Tinanong ko sila ulit mamayang 6 PM na naman. Pero ang sinasabi po, ihahatid nga daw. Gano'ng katagal na po nagtatrabaho yung mama ninyo? Bali, ano po, 4 years na po. So, dun sa loob ng 4 years, hindi po siya nagsabi na 17 ang pagsilbihan ko rito. Taliwas dun sa nakalagay sa kontrata. Wala ko siya mga ganong klase sumbong. Wala naman po. EMJ Manpower International, ang agency niya rito. Yung counterpart doon ay Fahad Al Safran. Nadine? Hi po, sir. Ma'am, meron po kayong balita sa inyo pong worker na si Miss Marilyn Makay? Actually po, as of today, wala pa po. But actually, kahapon, nagpunta ang agency sa Philippine Embassy because I requested a report from the Philippine Embassy and they submitted it to me as well as the OWA, sa OWA po, yung nakakuha kami ng email. And then, sabi sa akin ng agency po, pupunta daw po sa Sunday sa Amala to report naman for the employer. Kasi ang mangyayari niyan, sir, pupunin po nila yung side naman ng employer para ang Amala ang mag-i-invite. Okay. Kasi nung Sunday, siya po ay papunta na sana ng agency. Opo. Yung po ba ay monitored ninyo? Sir, hindi po ako direct na nakakausap ng worker. Kasi nung umalis po yan na hindi siya dumaan sa akin. Now, ang nabalitaan ko na lang po is for Mr. Angelo Makay, yung anak po. Siya po yung nagbalita sa akin and then immediately I called up the FRA or the Fahad agency. Now, nung nakausap ko na po ang Fahad, ang sabi daw sa kanya, dadalhin daw si Ma'am Makay dun sa office. Nagulat na lang siya nang hindi umakyat sa taas. It's supposed to be the employer po will be turned over the worker sa agency. Nagpulat na lang din si Ma'am Mylen na bakit hindi siya nakaakyat sa taas where in fact, alam niya po yung office. I mean, it's just a building na pwede naman siyang umakyat po sa taas. Opo, pero yung sa akin naman po, ito yung ilang beses ko na po ulit-ulit sinasabi, maging sa mga hearings sa Senado, na hindi nasusunod po yung kontrata. 17 katao na po ang pinapakain niya doon sa kanyang tinitirahan na employer. At taliwas po ito doon sa kontrata. Wala po
Sige po, aalabing ko po yan lahat, sir. Ngayon niya pa po alamin, dapat to, nung pagdating niya doon, dapat meron kayong tinatawag na monitoring. Halimbawa, Yes, hello, sir. Miss Marilyn, kumusta ka dyan? Kumusta ang trabaho mo dyan? Dapat may mga ganong klaseng follow-up. Di ba? Yes po. Kaya lang nga po, hindi niya ako kilala kasi hindi po siya tumaan sa akin nung Okay, September kung hindi nga 14. kayo kilala, hindi siya dumaan sa inyo, at least man na yung mga kasamahan nyo, nakakilala niya na dinaanan niya. Po. Alam Dapat ko yung agency niyo po. Opo. Di ba? Yes po. Pagdating ng worker ninyo, tinatanong or a few days after na dumating sa kanyang employer, kumusta, nakasettle down ka na dyan? Kumusta ang pagkain mo dyan? Kumusta ang tulugan mo dyan? Okay ka lang ba? Di ba? Para malaman nyo kung merong gagawing adjustment. O, yung kontrata ba nasunod? O, kung tinanong nyo mga katanungan na yon, doon mahuli nyo na hindi nga po Kasi nasa kontrata lang, 4 lang dapat ang aking pagsisilbihan. Ngayon 17 ang mga pinapalamon ko rito. O, yun palang red flag na. Agad-agad i-pull out siya. Di ba, ma'am? Yes po. Tama po, sir. Mr. Arnel Ignacio, Administrator ng OWA. Magandang hapon po, Sir Arnel. Magandang hapon po, Sen. Ito, missing po itong ating OFW. Paano po to, Sir Arnel? Opo, katatawag ko lang ho sa Kuwait. I got the details of this. Hinatid na siya sa agency, and then nagpa-park yung kanyang amo, and then nawala. So hindi na siya makontak after. So pinakukuha ko yung CCTV ngayon nung pagbaba niya. Yun na lang ang inaantay namin, Sen. Nagtataka lang kami bakit hindi na siya makontak after. Hinatid na siya doon sa building. Okay. Well, kung talaga hinatid po siya sa building ng kanyang amo para talagang papayagan na siya na makapunta sa agency, good news yan. Ngayon, ang susunod na tanong, tama ho kayo, CCTV, na para malaman natin kung talagang nagsasabi ng totoo yung amo na hatid talaga or baka wala talagang nangyaring hatiran at kung saan siya dinala na lang. Yun kung aalamin natin kasi kausap niya ho yung secretary doon. Nag-aantay lang ho sa kanya kasi alam niya daw yung building. Nung pagbaba daw ho, hindi na siya matawagan. So, yun ang gagawin natin, Sen. Para makita natin mabuti kung anong nangyari rito. Sir Arnel, ito yung palagi natin pag-uusapan sa mga hearing. Wala ho bang monitoring ang agency? Siguro po, yung OWA and DMW na rin. I will require OWA and DMW to do this na the days after na makarating po yung worker doon po sa employer, meron po dapat magmamonitor para tanungin kung kumusta ang kanyang kalagayan. Nag-agree ho ako sa inyo, Sen. Ito hong December, meron ho kaming ilalabas na apps na whether i-report ng agency o hindi, mamomonitor ho namin. Kaya lang po talagang una ho kasi DMW, pero kami gagawa kami ng paraan na ganyan. Kasi hindi lang, alam niyo naman kami, hanggang sakop po namin, gagawin namin yan, Sen. Meron po kami ilalabas ngayon na mas sophisticated na way. Isang contact pa lang sa amin, whether dinaan sa agency yan, kahit ano po, matitrace po namin. Sir Arnel, marami na ako mga insidente in the past na nakarating sa akin na yung worker, pagdating sa lugar na kanyang pagtatrabawan, magugulat na lamang siya, ang layo dun sa kontrata na kanyang pinirmahan. So doon pa lamang kapag nakita ng worker na mali itong napirmang kontrata, hindi tama, pagdating ko rito, hindi tumutugma, pwede niya isumbong agad sa inyo para i-pull out na agad siya or dapat ayusin yung sitwasyon. Hindi na humabat dumating sa ganito yung ba magtiis siya, nasa kalbaryo siya for so many months or even years bago magkaalamanan. Kasi kung ako lang hawak ko agency, Sen, alam niyo naman, ipatutupad ko talaga na napakahigpit yan. In fact, ako nga ayaw ko pumayag na kapraso lang ang training yan butin lang ngayon, wala na tayo munang deployment dyan sa Kuwait. Hindi kaya, sir, possible din na ito ay tumakas o siguro naanyayahan ng mga kaibigan na dito ka na lang, mas okay dito? Kwento ko na lang sa inyo, Sen, pag off the air tayo. Nakuha ko na yung ibang details pero sinisiguro ko lang.
kukunin ko yung CCTV. Okay, nakuha niyo yung ibang details. Good news ho yan, bad news. Para sa akin, yung bad news ay may masamang nangyari. Para sa Wala akin, good naman news na rin, po, walang nangyaring masama. Wala naman hong ganong nangyari. Okay, so parang yung insinuation, siya ay okay. So kung siya ay okay, Okay po siya. okay siya. So nag-run away to. Tama yung sabi ng isang netizen. Lumipat siguro to ng employer na naudyukan siguro ng isang kasamahan. Pero sisiguraduhin po natin. Kaya ho pina-pull out natin yung CCTV and immediately marireport natin kaagad sa inyo. Ayun. Sige, pagkakataon niyo po ito, Sir Angelo, manawagan na lang kayo. Sabi ni Sir Arnel, siguro gumagawa siya ng investigation. Ayaw ko rin ma-preempt yung ginagawa niya investigasyon. So, off-air ko na siyang tatanungin. Doon tayo pupunta sa kabilang booth. Pag-uusapan natin. For the meantime, mapapanood niyo ito. Manawagan ho kayo sa kanya. Ma. Uy ka na, ma. Ikaw kailangan namin dito, ma. Kahit ikaw na lang sa Pasko, ma. Wala nang pangay, uwi ka lang. Miss ka na namin. Alam ko naman hindi ka sama sa lalaki. Hindi mo kaya matiis. Kaya hindi ko na lang sa Pasko, ma. Ayos na yun. Sobra-sobra pa. Hindi na po nagchat-chat sa inyo, Sir Hindi na po Roel? makontak, sir. Ba't niya nasabi niyo po sa mama sa lalaki, meron ho siyang pagkakalam yung boyfriend doon? Merong ano po, may nagkakaka daw po. May nagkaka? Haka-haka. May haka-haka na meron nililigaw. Pilipino po. Hindi po, ibang lahi Ibang po. nasyon. Ibang lahi. Oh. So, possible lang po na siya ay maaring sinundo noon, nagpasundo siya doon. Tingin ko naman, sir, kahit naman po sabihin na natin may personal na relasyon, bilang ina, at hindi naman siya nagpabaya sa mga anak, kukontak din po yun. Wala pong kontak. Wala pong kontak eh. Sige po, manawagan kayo po sa kanya. Kung nasan ka man nandoon, saan isipin mo mga anak mo, si Ante, nanay mo, mga anak mo, nag-aaral, maasa sa'yo. Birthday pa ng bunso mo sa 15. Wala ka. Dalawa po sila magkakapatid. Okay. Sige, Sir Arnel, Yes po. huwag mo ibababa ang telepono. Mag-usap tayo off-air kasama itong pamilya at kung ano yung sinasabi mong she's okay pero mas gusto nyo sasabihin na lang off-air. Respetuhin Opo. ko yan. Okay? Opo. Sige. Opo. Sir Arnel, salamat sa time na binigyan nyo sa amin. Anytime po. Thank you. Okay, sir, punta tayo sa kabilang booth. Kausapin natin si Sir Arnel Ignacio. Meron daw po siyang alam na ayaw niya masabi on air. Galangin natin yan. Salamat sa time na binigyan nyo sa amin. Miss Nadine Lara, Welfare Officer ng Thank you so much EMCJ. po, sir. Thank you so much. Magandang hapon po. Thank you. Magandang hapon din po. Yes, ma'am.